Hello, what's up guys? Welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga pala ang inyong Kuya Carl. So ang date po ngayon is April 25, 2025. So ito po ngayon is Friday. Tapos ito na po yung last week ng bayaran po ng dividends sa Yieldmax ETF. So itong pong week na to is Group B. So tingnan po natin ngayon kung anong nangyayari ngayon sa world ng stock market. So tingnan natin ngayon yung aking Wealthsimple account. So i-update ko lang po kayo kung ano nangyayari sa aking Wealthsimple account ngayon. Okay ngayon guys, yung last video ko is ngayon po itong update na to is 33,628.68. So tumaas yung aking ngayon ng aking portfolio ngayon. Tumaas siya ng 11,175.39 which is 49.77%. Yung last update ko mga nasa 29,000 something eh. Pero ngayon tumaas siya ngayon. So kaya tumaas siya ngayon, actually mga 3 days straight siya na nag-green ng market ngayon. Kasi ngayon ang nangyayari is tungkol na naman to sa trade war. So bali ang nangyayari ngayon, 'di ba, nagpataw si Trump ng 245% tariff sa China. Tapos yung China nagpataw din ng 145% tariffs. So ngayon ito si Trump ina-announce niya sa media, sa mga news outlets na nagkakaroon sila ngayon ng deal ng China na under negotiation sila ngayon. Na sinasabi ni Trump na nakipag-negotiate ang China sa US para may babang ang tariffs. Pero yung pala ang China, pinapabulaan ng pala ito. Sinasabi nila is walang negotiation na nangyari between China and United States. Kumbaga lahat ng mga sinasabi ni Trump ay puro mga fake news lang. So si Trump ngayon is parang nagiging basang sisiw siya ngayon dahil kumbaga parang yung ginawa niyang trade war is walang nagiging magandang resulta para sa kanya. Saka malaki rin ang pressure niya sa mga mayayaman niya mga kaibigan, yung mga alam niyo may balita na nagpunta yung mga CEO ng mga bigating mga companies katulad ng Walmart, ng Target, ng Home Depot, yung Apple, tapos tapos sinasabi kay Trump na kailangan baguhin niya yung kanyang tariff policy. Kasi pagka kinontinue pa rin niya yung kanyang tariff war sa China, within 2 weeks is mawawala na ng stocks sa mga shelves sa mga grocery stores. Kasi syempre alam mo naman halos lahat ng mga products ay galing sa China. So hindi ba na-realize ni Trump 'yun? Syempre pagka tinasa mo ng 245% ang isang bansa na katulad ng China, parang sinara mo na rin yung yung trade niyo. Kumbaga ang tawag doon is embargo na. Hindi na siya tariff. Kasi 245% So paano pa kita yung yung bansa noon? Sobrang taas nung tariff na yun. Kumbaga imposible na silang parang hinarang na yung market talaga. So yung diskarte ni Trump is ay doesn't make sense. Tapos pinapalabas pa niya na nakikipag-deal sa kanya ang China. Maraming mga bansa na nakikiusap sa kanya na babaan yung tariffs. Pero sabi ng China is
ikaw ang nagsimula ng ng trade war na ito, hindi kami natatakot sa iyo. Kumbaga hindi sila lulud kay Trump. Yun ang ng China. So syempre si Trump ngayon is bumababa ngayon ng support sa kanya ng mga tao ngayon. Sa napanood ko sa CNN mga 60% ng kanyang disapproval rating pagdating sa sa economy. Saka sa yung kanya mga tariffs policy na yan. Tapos sinabihan pa niya na ang Canada is kailangan daw maging 51st state. So kahit sino daw ang manalo, pero ang mas prefer niyang manalo is si Mark Carney. Kasi syempre baka siguro ang ni Trump kaya niyang mabuli ito si Carney. Pero we'll see kung sino mananalo sa sa next election sa April 28. Pero i-review muna natin yung aking portfolio ngayon. So ngayon is 33,629, tumaas yung aking portfolio ngayon. Kasi ang nangyari is, tingnan natin sa TFSA ko. Yan. TFSA 14,825.05 Canadian. So down lang ako ng 0.03. So nag-improve yung aking portfolio, naging green na ngayon. Yan. Karamihan ng mga is green. Yan. Tapos itong tong Misty, tumaas siya ngayon, naging 23.57. Nung last time is $19 something Ngayon nag-improve na yung kanyang yung value ngayon niya. Tapos tingnan natin ngayon yung yung NVDY. Itong week na to is bayaran ngayon ng Group B sa Yieldmax ETF. So NVDY, tapos MRNY saka ULTY. So tingnan natin yung yung distribution schedule. Yan. So nakita ko to sa sa Yieldmax website. Yan. Yan, PLTY 4.6556. Tapos Maro 1.8486, GDXY 0.7284, NVDY 0.6734, yan ang meron tayo, NVDY. Babo 0.6587, DIPS 0.6186, JPMO 0.5612, FBY 0.5216. Then yung mga weekly dividend income yan, RDTY 0.4570, LFGY 0.4088, CHPY 0.3454, QDTY 0.3231, SDTY 0.3024, GPTY 0.2472, YMAX 0.1367, MRNY, ito meron tayong MRNY 0.1261 cents, YMAG 0.0924, tapos ito meron tayo ULTY 0.0836. So yun ang guys, kumita tayo itong natanggap ko na yung mga dividends ko. So tingnan natin yung mga dividends ko ngayon dito. Yan, na-receive ko na yung mga mga dividends ko yan, IWMY, MRNY, yan, LFGY, yan, sa ULTY, ULTY, tapos sa YMAX din, tapos NVDY, ito yung mga pinakamalaki kong natanggap ngayon. Naka $40 din ako. Tapos ang ginawa ko is dito sa aking non-registered margin, ginawa ko is dahil bumaba yung tumaas yung stock market, naging green siya. So ginawa ko, bumili ako ng fiat. Itong fiat is inverse fund siya. Kung wari nag-down ng stock market, tataas ang value nito itong fiat. Pero ang kagandahan nito, nagbibigay din siya ng malaking dividends. So right now, $7.30
So bumili ako ng yan 15 shares sa TFSA, RSP 15 shares, sa non-registered margin account yan 40 shares. So yan, so tinake advantage ko talaga to kasi hindi mo alam na later on, lalo na ngayon sa economy natin ngayon, ng ang stock market is always up and down. Pero mas marami yung down market, di ba? So yan, bumili ako ng Fiat pang Contrapelo, tapos LFGY, Misty, saka ULTY. Yan, ULTY din bumibili rin ako. Kaya 589 lang. As of now, 589. Pero every week nakaka-receive tayo ng dividends, which is yun ang importante. So yun lang guys siguro ang ma-update ko ngayong na to. Itong sa aking portfolio. Tapos yun nga guys, sa totoo lang talaga, kung bago pa lang kayo dito sa mag-invest sa stock market is this is the right time. Kasi nandito tayo ngayon sa down market Pero yun nga lang guys, syempre kailangan din yung do your thorough research. Kasi syempre pag hindi niyo alam yung ginagawa niyo is baka mawala kayo ng pera dito. Pero ako guys, hindi ako worried na mag up and down yung aking pera dito kasi ang importante is habang down ang market, bumibili pa ako ng shares. Hanggang sa dumami yung aking shares is later on syempre pag tumaas din ang market niyan, tataas din ang value nito, tapos tataas din ang bayad ng dividends. So yun lang guys siguro ang update ko for today, and sa next week siguro ika-calculate natin siguro kung magkano yung kinita ko ngayong itong buong month ng April. Tapos sa next week is group C ng Yieldmax ETF, which is Kony, Fiat, tapos ULTY. Yun ang included sa group C. So until then guys, may disclaimer pala ako sa inyo guys na I'm not your financial advisor. I'm just an amateur investor. So lahat ng mga sinasabi ko dito is only for entertainment and informational purposes only lang. And you need to do your research, and lalo na pagdating sa pag-invest sa stocks and cryptocurrencies. Saka guys, kanya-kanya tayo ng investment strategy. Ito ay aking investment portfolio. So I'm not leading you into something na hindi ko kayo iniinganyo na mag-invest sa stock market or kumbaga ito ay aking investment journey. So kumbaga guys, kanya-kanya tayo ng way ng paraan ng pag-invest. So saka I'm not responsible sa inyong mga investment guys. So you guys need to do your own due diligence and do your own research. And till then guys, hanggang dito na lang, and take care, have a good day, and God bless. Later, bye.